natin sa Teen Sunday School ang buhay ni Pablo. And then, we're going to continue this lesson para po sa adult as well. But before we continue, actually we are already in the second missionary journey of Paul. But before we continue discussing yung second missionary journey ni Paul, magkakaroon lang tayo ng review so that some of you would be in sync or in the same momentum ng lesson po ng teens. So, kaya this today and next week, magkakaroon tayo ng quick review ng buhay ni Pablo. And today, ang focus ng ating review is yung buhay ni Pablo before he got saved. Ano ba ang kanyang family background, ano yung kanyang education, ano yung kanyang culture, and etc. At yun po ang focus ng ating pag-aaral today. Now, Jessica, can you distribute this? Ito yung ating study notes. So, and then buksan niyo po ang inyo pong mga Bible sa 1 Corinthians 11 verse 1. 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Now, ang tanong natin, thank you. Ang tanong natin sa umagang ito, why do we need to study the life of Paul? Bakit ba kailangan nating pag-aralan ang buhay ni Pablo? In 1 Corinthians chapter 11 verse 1, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, Paul says, "Be followers of me, even as I also am of Christ." Sinabi dito ni Paul sa mga Corinthians believers na sundan niyo ako katulad ng aking pagsunod kay Jesucristo, kay Jesus Christ. Now, bakit natin kailangang pag-aralan ang buhay ni Pablo? Una, ang buhay ni Pablo at ang kanyang ministry ay nagpapakita ng pattern sa ating panahon. So kung tayo sa ating panahon ay gagawa ng mission work, magtatayo ng simbahan, magiging witness sa ibang tao, magtuturo at mangangaral, si Pablo at ang kanyang buhay at ang kanyang ministry ang pwede nating gawing pattern sa mga bagay na ginagawa natin in the ministry. Also, bakit natin kailangan pag-aralan ang buhay ni Pablo? Pangalawa, most of the book of Acts is about Paul's ministry. Acts 14 hanggang Acts 28, majority ng sulat ni Luke sa book of Acts, nagpapatungkol to sa isang character na nagpapangalang Paul. Ano pa? Why do we need to study the life of Paul? 14 out of 27 books in the New Testament were written by Paul. Ang focus ng pag-aaral ng buhay ni Pablo, so that whenever we read, halimbawa, ang mga epistle ni Pablo, whenever we read the book of Acts, meron tayong context in our mind why it is written. For example, when we read the book of Galatians, do we know na ang background, bakit sinulat to ni Pablo? Tandaan niyo po, ang mga epistles from Romans hanggang Jude, Romans to Jude, the epistle in the New Testament, it is very important to know what is the intention of the writer, bakit niya sinulat to, yung mga letters na to. Halimbawa, book of Galatians, ano ang naging intention ni Paul? Bakit niya sinulatan ang mga churches in Galatia? Halimbawa, 1 Timothy. What is his intention? Bakit siya nagsulat kay Timothy ng personal letter? Halimbawa, book of Ephesians, book of Philippians, Colossians, and etc. And yan ang goal ng pag-aaral natin ng buhay ni Pablo. So that when we are studying the life of Paul, during the duration ng pag-aaral natin, magkakaroon tayo ng good understanding ng mga books of the Bible, especially yung mga sulat ni Paul, and especially the book of Acts. So yun ang pinaka-goal ng ating pag-aaral ng life of Paul. So, now, as a review ng ating pag-aaral, there are 3 powerful influences in the time of Paul. Nung si Paul ay nabuhay around 30 AD hanggang 60 AD, merong 3 powerful forces or influences in the world during the time of Paul. Una, yung Greek culture.
Kung kayo ay aware sa world history, alam natin na may mga naging empire or kingdom sa mundong ito, from Babylonia, Persia, Assyria, and Greek Empire. Nung panahon ni Alexander the Great, ang ginawa ni Alexander the Great, kinangker niya yung buong mundo at inimplement niya at kanyang ipinalaganap yung Greek culture. Kaya kahit nung panahon ni Paul, yung buong mundo, naka-adapt sila sa Greek culture. And in fact, alam natin ano yung pinaka lingua franca, common language during the time of Paul. It was Greek. So unang powerful influence during the time of Paul, tandaan natin, it was the Greek culture. Even Greek language, yun ang lingua franca o common language ng time ni Paul. Pangalawang powerful influence during the time of Paul is the Roman power. Yes, Greek yung culture, pero nung nasakop ng Roman Empire ang buong mundo, hindi nila pinalitan yung Greek culture, pero ang ginawa ng Rome, it gives the world one government. At alam nyo ba na it is the Roman Empire ang ginamit ng Diyos so that the missionary works would be easy. Ang Roman world nung time ni Paul, sila yung nagtayo ng mga highways, sila yung naglinis ng mga pirates sa mga daanan. Naging safe yung travel nung time ni Paul because of the Roman Empire. And because of the infrastructure and safety na ginawa ng Roman Empire sa mundo nung time ni Paul, yung missionary works and evangelization ay naging mabilis at madali nung time ni Paul. So that's second. And pangatlo na powerful influence during the time of Paul is the Jewish religion. Yung relihiyon ng mga Hudyo. They testify to the word of one God. So, tandaan natin yung tatlong bagay na yan. Greek, yung culture, the government is Rome, and the religion is Jewish, and of course, pagan. Now, Jessica, can you distribute this as well? Sa mga adults na. Now, sa pag-aaral po ng buhay ni Paul, it is very important na maging aware tayo sa geography. Sa geography. Now, halimbawa, go over in the Book of Acts. In the Book of Acts, chapter 13, chapter 14, verse number 6. Chapter 14, verse 6. For example, ito yung halimbawa lamang po ng buhay ni Paul during his first missionary journey. They were aware of it and fled unto Lystra and Derbe, city of Lycaonia, and unto the region that lieth round about. For example, in Acts 14, verse number 21. And when they had preached the gospel to that city and had taught many, they returned again to Lystra and to Iconium and to Antioch. Now, ang point ko dito, bakit ko binasa yung mga verses na to? Sa normal Christian, whenever we read ang mga word ng mga places, ano ang tendency natin? We just skip it over. And probably, we just assume. Probably yung Derbe is somewhere there. Probably yung Lystra is somewhere here. And that's, kahit ako po, nung bago akong Christian, that is the way I read the Bible. Pero pag pinag-aralan po natin ang buhay ni Pablo, it is very important so that when we read a place, we should know where it is. That's why, dun po sa inyong po mga sa blue notebook, i-insert niyo po ito sa last page. Tigdadalo kayo para maglagay kayo ng isa. Okay? So, ilan ang info po natin sa kanya. Then, dalawa yan, dalawang notebook. Isa lang. Dalawa. So,
So ito pong map na ito, it was the Roman world during the time of Paul. Yung pong map na ibinigay ko sa inyo, yung po ang mga provinces ng Roman world or Roman Empire around 100 AD. Now, mapapansin nyo po, I want you to notice yung pong mga provinces na naka-highlight ng green, yun po yung mga imperial provinces. Pag sinabing imperial provinces, as a summary, ito po yung mga sakop ng Roman Empire na merong danger na magrebelde ang mga tao doon. Imperial, halimbawa, ang Judea po, siya po ay imperial province. Kaya po pag binasa natin ang gospel, mapapansin nyo merong mga presence ng mga Roman soldiers sa Judea. At even Pontius Pilate, the proconsul in Judea, it was appointed by the emperor. The reason, because it was imperial province. Ang pangalawang klase po ng probinsya nung time ni Paul is yung pong mga senatorial provinces. Ano po ang pagkakaiba nun? Pagka-imperial province, may danger ng rebellion. So medyo mahigpit ang pamumuno ng Roman Empire sa mga imperial provinces. Ang senatorial provinces naman, ito yung medyo walang tendency na magrebelde. That's why yung kanilang governor, ini-elect po ng Senate ng Roman Empire. Now, ito pong map na ito, it will be benefit kung ito po babalikan natin every now and then. So pag ilagay niyo po yan sa inyong notebook at makikita natin po, badaanan po natin yung mga places na yan. Sa mga teens, I require them to memorize yung mga major provinces na related sa buhay ni Pablo. And if you are interested as well, you can do that as well. Especially yung Judea. Mapapansin niyo po doon sa Mediterranean Sea, yung po ang province of Judea, province of Syria, province of Cilicia, Cappadocia, Galatia, Lycia and Pamphylia, Asia, and etc. You can memorize that po. Pero ilagay niyo po yan sa blue notebook kasi from time to time ay gagamitin po natin yan. Another thing na ilagay niyo po sa next page ng blue notebook po, now, ito pong chart na ito po yung chart ng pinakabuhay ni Apostle Paul. Ito po ang pinaka-life ni Apostle Paul. Gusto ko lamang bigyan ng pansin, babalikan po natin to from time to time, pero gusto ko pong pansinin ninyo, yung pong naka-highlight ng color gray on the left side, yun po ang naging buhay ni Pablo before he got converted. So, ideally, around 28-year-old to 30-year-old na bago po na-save si Apostle Paul. At yung huling bahagi po ng buhay ni Pablo, which is around 35 years, yun po ang kanyang ministry. So, based dito po sa chart, makikita natin na almost half ng kanyang life ay hindi siya saved, and more than half ng kanyang buhay siya ay saved at dun siya naglingkod sa Panginoon. Now ito po yung high-level view ng naging buhay ni Pablo. Gusto ko pong pansinin nyo na early life niya is around 28 years. Around 5 AD po siya pinanganak. And around 33 AD po na-save si Paul. And then, pagkatapos po ng salvation niya, meron pong 14 years of early ministry si Paul. Ito po yung time na si Paul ay nagpunta sa Tarsus, sa kanyang hometown, at doon siya nag-establish ng mga churches sa Syria and Cilicia. Pagkatapos ng early ministry ni Paul, doon siya na nag-start ng first missionary journey, second missionary journey, and third missionary journey, yung yellow, green, and blue. Yun po yung mga missionary journeys ni Paul. Pagkatapos po noon, 2 years po siyang nakulong sa Caesarea Maritima, which is around in Judea, and 2 years siyang nakulong sa Rome.
Doon po nasulat yung Book of Ephesians, Book of Philippians, Book of Colossians, Book of Philemon. Yung po yung time na nakulong po si Paul dito po sa part ng 60 AD, around 60 AD. And then yung huling dalawang bar, which is I think peach color, nakalaya po si Paul. Around 4 years po siyang nakalaya. And pagkatapos po lang niyang makalaya ng around 4 years, nakulong po muli siya, and dun na po siya pinatay at pinaslang na martyrdom si Paul. So ito po yung pinaka-high level view ng buhay ni Pablo na atin pong pag-aaralan. Now, so ilagay niyo po yun sa notebook, blue notebook po ninyo. Now, ang focus natin today is yung pong color gray bar ng ating chart. Yung color gray chart. From the time na isinilang si Paul hanggang maligtas siya, ano mga nangyari sa kanya? Ano yung mga background ni Paul sa kanyang buhay? Now, background ng buhay ni Paul, ang kanyang pangalan ay dalawa. It is common nung time ni Paul na dalawa ang ginagamit na pangalan. So, pwedeng, unang pangalan ni Paul is Saul, which was his Hebrew name, which is meaning as for. Pangalawa niyang pangalan, which is Latin name, ay Paul. Now, sa mga teens, binigyan ko sila ng assignment, bakit nagbago yung gamit ni Paul ng pangalan? So mapapansin po natin, one of the reasons that we can say, bakit sa Book of Acts ginagamit niya yung Saul, pero at the middle part ng kanyang life, ginamit niya yung Paul, is because yung kanyang audience. Mostly, ng early life ng buhay ni Paul, kasama niya ay yung mga Hudyo. That's why ginagamit niya yung mga Hebrew name niyang Saul. And then, nung nag-start na siyang mag-minister sa mga Greeks, sa mga Gentiles, ginamit niya yung kanyang Gentile name or Greek name, or Latin name na Paul. Ang kanyang yung citizenship ni Paul, meron po siyang dalawang citizenship. Tarsus, he was a citizen of Tarsus. Acts 22 verse 3, siya po ay citizen of Tarsus. And pangalawa, he was also a Roman citizen. He is a citizen of Tarsus, and he was also a Roman citizen. Now, so, yung life po ni Paul, early life ni Paul, ito po yung gray bar sa ating chart, it's around 28 years. From the time na ipinanganak siya hanggang siya ay ma-save. So, dito, kanyang kapanganakan, very important na maalala natin yung lugar na Tarsus. Tarsus. Yung Tarsus po ay nasa probinsya po siya ng Cilicia. Mapapansin natin yun sa mapa. And also, sa family background po ni Paul, ipinanganak siya sa Tarsus. Ang tatay po niya, he was a Benjamite. Alam natin na merong 12 tribe ang Israel. Si Paul po ay bahagi ng tribo ni Benjamin. Benjamite po siya. Ang tatay po niya ay Benjamite. Ang tatay din po ni Paul ay isang Pariseo. Go over in Acts 23 verse 6. Acts 23 verse 6, sabi dito ni Paul in Acts 23 verse 6, Acts 23 verse 6, but when Paul perceived that one part were Sadducees and others Pharisees, he cried out in the council, men and brethren, I am a Pharisee, the son of Pharisee. Ibig sabihin, ang tatay ni Pablo ay isang Pariseo at siya din ay isang Pariseo. Alam natin, ang Pariseo, ito po ay sect of religion ng mga Hudyo nung time ni Paul. Nag-start po yung Phariseeism nung 400 silent years after ni Malakay. At hanggang nung time ni Paul at time ni Jesus Christ, nagpatuloy po yung sect of religion ng Phariseeism. At si Paul at ang kanyang tatay ay isang Pariseo. Pero gusto kong pansinin ninyo, si Paul po ay isang klase ng Pariseo na stricto. Go over in Acts 26 verse 5. Hindi po siya simpleng Pariseo lamang. He is one of the strictest kind of Pharisee. In Acts 26 verse 5,
which knew me from the beginning, if they would testify that after the most straightest sect of our religion, I live a Pharisee. Si Pablo po yung klase po ng Pariseo na tell me anything more to do and I will do it. Siya po yung klaseng Pariseo na ganun. Sabihin mo lang kung ano ang dapat kong gawin sa batas at gagawin ko siya. Ganun po ka-stricto ang pagiging Pariseo po ni Pablo. Now, ano pang makikita natin sa background ni Paul? Family background niya, Paul had at least one sister. Meron po siyang anak kapatid na babae na nabanggit sa Acts 23, verse 16. And also, Paul had kinsmen. May mga kamag-anak po si Pablo according sa Romans 16, verse 7, verse 11, and verse 21. Yun po yung kanyang family background. Now, so, walang nabanggit patungkol sa kanyang mother, pero we know na yung kanyang tatay po ay isang Pariseo, isa pong Hudyo. Now, with regards naman sa education ni Paul, sa pag-aaral po ni Paul, nahati po into two groups ang pag-aaral po ni Paul. Yung una, yung Jewish religion, Jewish education, na normal na kinukuha po ng mga batang lalaki na Hudyo. Normal na education ng mga Hudyong lalaki, Jewish boy education. Pangalawa po na education na meron si Paul na natanggap is yung pagiging rabbi. Rabbi. So, this education, Jewish boy education, normal po ito sa lahat ng Hudyong lalaki. Nakakuha po si Pablo ng ganito. Pero, meron po siyang isang klase ng education na kinuha, which is rabbinical education. Halimbawa po, of course, mga Pilipino, basic normal education natin ay elementary and high school. Almost every Filipino ay nagte-take ng education path na ganito. Elementary, high school. Pero kung halimbawa gusto mong maging doktor, kailangan mong kumuha ng special education na hindi common sa mga Pilipino. Doctorate, pre-med, and then doctorate, and etc. Ganon din kay Pablo. Meron siyang klase ng education na hindi normal sa normal na Hudyo, which is rabbinical. Tingnan natin po yung details ng education ni Pablo. Now, kung maalala lang natin at mauunawaan lang natin yung educational background ni Pablo, magkakaroon tayo ng idea how Paul was so good and educated in his ministry nung siya'y na-save. So, now una, with regards sa educational background ni Pablo, nung ipinanganak po si Pablo, he grew up in the home of a strict Pharisee. Imagine niyo yung tatay ni Pablo, isang striktong Pariseo. At bahagi ng kanyang pagiging Hudyo, itinuro po sa kanya yung, from the time na ipinanganak siya, yung pong tinatawag na Shema at yung Hillel. Nagpopol po siya sa education ng Jewish boy. Yung Shema po, ito po yung Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Yung Hillel is Psalm 113 hanggang 118. Normal po ito na itinuturo po ng mga Hudyo sa kanilang mga anak pagkapanganak pa nga lamang. That's the education. Now, at the age of 5, si Pablo po would go to the synagogue to learn. By the way, ano ba yung synagogue? Yung synagogue po, ito po isang meeting place ng mga Hudyo in order to worship the Lord and to learn the law. Alam natin na ano ang worship place ng mga Hudyo nung time ni Paul? Ano yung lugar na pinagtitipunan ng mga Hudyo nung panahon ni Pablo? Alam natin na templo. Pero yung templo, saan siya nakalagay? Saan siya nakatayo? Sa Judea. Pero si Pablo, malayo siya sa Judea. Sa
Tarsus siya. So yung mga Hudyo po sa iba-ibang lugar, which is nag-start po ito nung captivity time nila, ang mga Hudyo, nagtayo po sila ng mga sinagog. Dito po sa Pilipinas, ang mga Hudyo, meron po silang sinagog. Yung sinagog po, ito po yung meeting place ng mga Hudyo, na every Sabbath, doon sila pumupunta, binabasa yung batas, pinag-aaralan ang batas ni Moses, ang salita ng Diyos, at doon sila nagwo-worship sa Panginoon na kahit hindi sila pumunta sa templo, ay nakakapagsamba sila sa Panginoon. At nung time ni Paul, at age 5, Paul went to the synagogue, which is the house of the book, upang mag-aral. Probably nung time nito, at age 5, natutunan po ni Paul yung Latin language, at yung Greek language. Latin and Greek, dito po niya natutunan itong yung at the age of 5. And by the way, yung Hebrew language, si Pablo po ay fluent sa Hebrew. And fluent din po si Pablo sa Greek language and also Latin. Ito po yung mga languages na alam ni Pablo. Now, yung Hebrew, of course, natutunan niya to sa kanyang tahanan. Dahil ang kanyang mga magulang ay Hudyo, of course, ang kanilang lengguwahe sa tahanan ay Hebrew. Pero at the age of 5, dun po nagsimulang aralin ni Pablo yung Greek language at age of 5. Now, at the age of 10, he would attend the school of Mishnah. Ano yung school of Mishnah? Yung Mishnah po, ito po yung explanation o pag-aaral po ng Talmud. Alam natin yung Talmud po, ito po yung importanteng libro o kasulatan ng mga Hudyo, even until now. Yung Talmud po, ito po yung oral laws ng mga Hudyo. At ito po yung Talmud, ito po yung compilation ng mga ancient teaching regarding sacred and normative by the Jews. At nung panahon po na si Paul ay age 10, pinag-aralan na po ni Pablo yung Talmud. Yung Talmud, ito yung compilation ng mga katuruan ng mga Hudyo. Talmud. And also, at age of 10, normal po sa mga Hudyo, yung kanila pong mga anak ay tinuturuan na ng trade skill. Question, ano ang trade skill or trade ng family ni Pablo? Do you have any clue ano yung kanilang trabaho? Tent making. No, at the age of 10 po, yung tatay po ni Pablo ay tinuruan po siya ng paggagawa ng tent, tulda. At alam natin po, nung buhay ni Pablo, there are times na nagtrabaho po si Pablo in order to provide yung kanyang sariling pangangailangan. Kailan nalaman ni Pablo yung skill na to upang magtrabaho siya? At the age of 10, normal po na tinuturuan ng mga Hudyo na probably magmangisda, tinuturuang magkarpintero, tinuturuang anumang klaseng trading skill. In case ni Pablo, what he learned is tent making. Kailan niya natutunan to? At the age of 10. Trade. Now, at age of 13, si Pablo po would have his bar mitzvah. Normal sa mga Hudyo at the age of 13, na pag-aaralan nila, nadadating sila sa punto na tinatawag po ng mga Hudyo na bar mitzvah. Ito po yung son of the commandment. Son of the commandment. Ano yung bar mitzvah? Ito po yung panahon na yung mga Hudyong lalaki at babae ay dadating sa edad na 12 or 13, which is, ito po yung ceremony, yung bat mitzvah, ito po yung ceremony na nagtatakda na ang isang lalaking Hudyo o babaeng Hudyo ay magiging adult Jews na. Isa na siyang Jewish adult. At the age of 13, ang Hudyo na bata ay dinideklara na
na Jewish adult at the age of 13. Yun po yung culture, Jewish culture nila. Ibig sabihin po nito, that they are now responsible for their own action and they can now decide for themselves how they would like to practice Judaism. So at the age of 13, ang mga Hudyo, mag-a-undergo po sila ng ceremony na tinatawag na bar mitzvah, na ito'y nagtatakda na itong Hudyong na ito, pwede na siyang mag-decide ano yung kanyang ipopursue in life at the age of 13. At dito, at age of 13, after he undergo ng bar mitzvah, nasa study notes po ninyo ito, dito probably si Pablo umalis ng Tarsus. Ito po ay nasa Tarsus si Pablo. Ito pong around 13 years nasa Tarsus po siya. But at the age of 13, probably he decided to go to Jerusalem to study the rabbinical college. At the age of 13, nung siya adult na sa Jewish culture, he went to Jerusalem to study the rabbinical college. At nung time po ni Paul, there are 2 schools in Jerusalem upang ikaw ay maging rabbi. Meron pong 2 kilalang school sa Jerusalem. Pero umattend po siya sa school po ni Gamaliel. Gamaliel, alam natin sa Book of Acts, yung naging estudyante po si Pablo at the age of 13 ni Gamaliel. Now si Gamaliel po, isa po siyang eminent rabbi of the school of Hillel. Si Gamaliel po ay kilala na isa siyang liberal. Kilala po si Gamaliel na he is candor and honest of judgment. He is willing to study and make use of Greek and a keen and watchful enthusiasm of the law. So yan po si Gamaliel. In short word, si Gamaliel po, isa siyang kilalang teacher ng batas. Parang halimbawa, kung ikaw ay mag-aaral ng law sa Pilipinas, anong school ang kilalang law school sa Pilipinas? I don't know. Ano ba ang top sa law? Ateneo. So, pero kung halimbawa pag-aaralan mo ay medicine, UP College of Medicine. So, pansinin niyo, in every aspect ng career path mo, may mga kilalang school, pero nung time ni Paul, School of Gamaliel, kung gusto mong maging rabbi, o kailangan mo mag-enroll kay Gamaliel. At yan po ang naging educational background ni Paul. Kaya kung pansinin niyo po, go over in the book of Philippians, in the book of Philippians, in verse number 5, ito po yung testimony ni Paul. He was circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of in Hebrew, as touching the law, a Pharisee. Verse 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Now, anong tinutukoy dito ni Paul? With regards sa batas, sa Pentateuch, sa law of Moses, I was blameless. Anong ibig sabihin dito ni Paul? In every line ng batas, sinusunod ko ang batas. Now, ang question, paano dumating si Paul sa estado na every part ng batas ay kanyang nasusunod? It was because of Gamaliel. Si Gamaliel, ang naghubog kay Pablo na maging isang istriktong pariseo siya. Siya yung naghubog kay Paul kung paano sa pagsunod ng batas, touching the law, he was blameless. Kumbaga,
Pag tiningnan mo si Pablo bilang isang Pariseo, kung paano niya sinusunod ang batas ni Moses, wala kang makikitang pula sa kanya. Perfectly niyang sinusunod ang batas. So, sino nag-impluwensya kay Paul noon? Probably Gamaliel. It was Gamaliel. And dito po, at age of 18, so nag-aaral na po dito si Pablo sa Jerusalem. Ito po, yung hometown niya ay Tarsus. Dito, nasa Jerusalem siya. Nag-aaral siya kay Gamaliel. And at age of 18, Paul probably got married. Ikinasal probably, there's no record in the scripture, pero we have a good biblical assumption na si Pablo ay ikinasal. Why? Bakit? Kasi we know na siya po ay Pariseo. And bahagi po ng requirement, kung ikaw ay magiging Pariseo, dapat kasal ka. So, we have an assumption na at the age of 18, which is usual and normal sa mga Jewish men, na ikinakasal po sila. Katulad po ng itinuro sa kanila dito sa sa age 5. Tinuturo sa kanila, at age 18, kailangan magpakasal ka na. Tinuro sa Mishnah. And kung si Pablo ay member ng Jewish Sanhedrin, which is, pag-aaralan natin next week, which is si Pablo, na member siya ng Sanhedrin. Yung Sanhedrin po, ito po isang body ng government ng mga Hudyo nung time ni Pablo. Sanhedrin. Kung si Paul ay member ng Sanhedrin, he was required to be married. Hindi ka pwedeng maging member ng Sanhedrin kung hindi ka kasal. Pero we know na later part ng kanyang Christian ministry, Paul was not married anymore. Halimbawa, in 1 Corinthians 7:7-8 or 9-5, malalaman nyo na si Pablo wala siyang asawa at that point of time. Anong reason nun? Probably, his wife may have died. So probably, nung si Pablo ay sinulat na yung 1 Corinthians, later part ng kanyang buhay, probably namatay yung kanyang asawa. We don't know. Or probably, his wife may have been divorced him. So probably yun yung two assumption natin. Pero ang point natin, we have a assumption, a biblical assumption, na kinasal si Pablo at age 18, pero yung later part ng kanyang buhay, wala na siyang asawa. We don't know anong nangyari. And also, there's no record of him ever having children. Wala po siyang record tayo mapapansin sa scripture na nagkaroon siya ng anak. Now, at age of 18. Now, pagkatapos po noon, 18 to 28, after po niyang mag-aral ng magiging rabbi, naging Pariseo po si Pablo. Naging Pariseo po si Pablo. We don't know. It is probably si Pablo po, nung siya po ay naging rabbi na, umalis po siya ng Jerusalem, and probably naging Pariseo po siya or naging rabbi siya, probably sa Galatia or probably in Cilicia. We don't know. Pero one thing is sure, hindi po siya nagstay sa Jerusalem. Because we don't see any encounter ni Jesus Christ and Paul sa Judea nung time na yon. Wala kayong makikitang hint na nag-meet si Jesus Christ at si Pablo. Ano ang assumption natin yun? Probably, si Pablo, pinapractice niya yung pagiging rabbi niya in some other place nung time ni Jesus Christ. Nung time ni Jesus Christ, si Pablo probably nasa ibang lugar at nagiging rabbi siya. And now, sa pagiging Pariseo niya, pagkatapos niya mag-aral, before siya ma-save, we assume na siya ay naging member ng Sanhedrin. Go over in Acts 26, verse 10. Acts 26, verse 10. Acts 26, verse 10. Which things I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut in prison, having received authority from the chief priests, and when they were put to death, I gave my voice against them.
Ito po yung pagkakataon na sinasabi ni Pablo na bago siya maligtas, meron siyang kapangyarihan na mag-persecute ng mga Christian. Gusto kong pansinin ninyo yung word sa verse 10 na I gave my voice against them. Yung pong gave my voice against them, ang ibig sabihin po noon, I cast a vote. Nagbigay ako ng boto upang i-persecute itong mga Kristiyanong ito. I cast my vote. Now, yung casting of vote, yan po ay nakaparticular lamang sa mga member ng Sanhedrin. So, we have a good assumption here na si Pablo ay naging member ng Sanhedrin. Remember, nung time ni Paul, time ni Stephen, yung first martyr nung Book of Acts, alam natin si Stephen. Si Pablo ay isang figure. Nung namatay po si Stephen, si Pablo po ay isang figure na authority figure nung pagkakapaslang ni Stephen. Which give us a hint na si Paul ay naging member ng Sanhedrin. So kung si Pablo ay naging member ng Sanhedrin, he is required to be married. We understand that a while ago. And also, they were also required to have a children. Yes, we don't have a record na may anak si Pablo, pero kung ikaw ay magiging member ng Sanhedrin, part ng kanilang requirement, kailangang meron kang anak in order to temper their judgment. So, that's the Sanhedrin requirement. And also, believe that membership in the Sanhedrin had a minimum age requirement of 40. Pero dito, at the age ni Pablo, hindi pa siya 40. So, we assume na piniprepare na siya na maging member ng Sanhedrin. So, and also, we understand nung time ni Stephen na namatay si Stephen, according kay Luke sa Acts 7 verse 58, si Pablo or si Saul was a young man. Around 28 to 30-year-old si Pablo, young man. Now also, now before maligtas si Pablo, go over in 1 Timothy 1:13. 1 Timothy 1:13. Go over in 1 Timothy 1:13. Ano naman ang naging buhay ni Pablo before siya ma-save? In 1 Timothy 1:13, sabi dito ni Pablo, before siya ma-save, sabi ni Paul, who was before a blasphemer. Paul was a blasphemer sa mga Kristiyano. He was a persecutor, an injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Go over in Philippians 3. Ano ang katangian pa ni Pablo bago siya ma-save? In Philippians 3, verse 3 to 8. Philippians 3, verse 3 to 8. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he had whereof he might trust in the flesh, I more. Circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal in persecuting the church, touching the righteousness which is of the law, blameless. But what things were gained to me, then I counted loss for Christ. So, ito po yung mga passages na makikita natin na sinulat ni Pablo na nagpapatungkol sa kanyang persecution sa church. Now, we in our class at teens, we give specific details ng naging persecution ni Pablo. Pero to summary yung naging persecution ni Pablo sa church, si Pablo po ay isang authority figure na pag siya po ay pumasok sa isang church, meron siyang power na sabihin niya lang sa Sanhedrin guard or Sanhedrin soldier, ikulong mo to. Ikulong mo yung mga Kristiyano na yan. Patayin mo ang Kristiyano na yan. Ganun po si Pablo. At nung bago maligtas si Pablo, pumapasok po siya ng mga bahay-bahay ng mga Kristiyano at ipinakukulong niya ang mga Kristiyanong ito. Ganun po ka-intense
si Pablo. He was zeal in persecuting the church. Ang sabi ni Luke, go over in Acts, in the book of Acts, verse 9. Acts 9, verse 1. Acts 9:1, and Saul, yet breathing out and threatening and slaughter against the disciple of the Lord, went unto the high priest. So, that's the persecution na ginagawa ni Pablo. Breathing out and threatening and slaughtering the disciple. So, ganun pong klase si Pablo bago po siya maligtas. Bakit ganon? Imagine niyo ganito siya. Ganito ang mindset ni Pablo bago siya maligtas. Around period probably nito. Dahil alam niya ang batas, akala niya ginagawa niya yung tama. Akala ni Pablo, kung ipe-persecute ko ang mga Kristiyanong itong sumusunod kay Jesus Christ, ginagawa ko ang tama. Because he was zeal sa batas ni Moses. Sa paningin ni Pablo, kung gagawin ko na i-persecute yung mga taong ito, I am doing a right work. Parang halimbawa, in our time, merong mga, kung pag-aaralan niyo po ang mga motive ng mga extremist Muslim na pumapatay ng mga sibilyan, pumapatay ng mga Hudyo, pag tinanong niyo ang reason nila, bakit nila ginagawa yon? Because ang alam nila na tama ang ginagawa nila patungkol sa kanilang pananampalataya. 'Di ba? Kung halimbawa yung ISIS, bakit nila ginagawa 'yon? Dahil sa paningin nila, ginagawa nila ang matuwid base sa kanilang pananampalataya. At ganun ang mindset ni Pablo before he got saved. Ipe-persecute ko to kasi tama ito. Ito yung tamang gawin ko. Kung hindi ko ipe-persecute ang mga Kristiyanong ito, magpapatuloy sila sa paggawa ng masama. Ganun ang mindset ni Pablo. Kaya, sa Acts 9, pagkatapos niyang i-persecute yung mga churches sa Judea, nagsitakbuhan po ang mga mananampalataya, and part of their refugee, pumunta po ang mga Christians sa Damascus. So we can assume na ang Damascus Church na pinagpapastoran ni Ananias, iyon po ay refugee church. Nang nabalitaan ni Paul na itong mga Kristiyano ay umalis at pumunta sa Damascus, kumuha siya ng authority sa Sanhedrin upang ipapakulong ang mga Kristiyanong tumakbo sa Damascus. And we know the story sa Acts 9, habang naglalakbay si Paul papuntang Damascus, he got converted. At doon po ang pag-aaralan natin next week. At ito po ang summary ng pre-conversion life ni Pablo. Nakapokus yung ating yung gusto kong tandaan natin, yung klase ng education ni Pablo. Gusto kong tandaan natin na ang languages ni Pablo, he was fluent sa Hebrew and Greek, which is mapapansin niyo siya sa epistle ni Pablo. Almost all the epistle of Paul, he quoted from the Old Testament. Na Hebrew ang Old Testament, pero kanyang isinulat to sa Greek. Halimbawa, sa 1 Timothy, he quoted from Deuteronomy. Ang Deuteronomy, alam natin, nakasulat siya sa Hebrew. Fluent si Pablo sa Hebrew, pero nung sinulat niya yung 1 Timothy, sinulat niya to sa Greek. So, yun yung nagbibigay sa atin ng details. Kailan niya to natutunan? And also, yung pagiging well-educated niya sa batas, sa law. Sa Old Testament. Paano? Malaking impluensya si Gamaliel from age 13. And we know na si Pablo ay rabbi. So that concludes ng ating review next week. Pag-aaralan natin yung conversion ni Pablo hanggang first missionary journey. So next week will be the end ng review, and then next week pag-aralan, i-continue na po natin yung second missionary journey. Do you have any question? Any question po? Yes, Ate Tess. Shima, ano po word yung pasunod Shima? Hillel po. Hillel, H-I-L. I think nasa
Yun po, pwede nyo ito. Hillel. Hillel. Ano siya po? Term siya ng Psalm 113 to 118 na tinuturo na kagad sa baby pa lang. Hillel. Shema and Hillel. Any other question po? So kung wala na, tayo pong lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos, salamat sa aming pong pag-aaral. Salamat sa kabutihan nyo. Pagpalaan nyo din po ang aming worship mamaya. In Jesus' name we pray, Amen.